Para po sa mga nakapasok na sa Pi Network, ang video na ito ay isang huling paalala para sa mga pioneers na dapat nang kumilos bago mahuli ang lahat. Aalamin po natin ang mga detalye ng migration process, ang epekto nito sa mga users, at ang magiging kahalagahan po nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang Pi Network at bakit po mahalaga ang mainnet migration? Ayan, ang Pi Network ay isa po itong cryptocurrency project na naglalayong gawing accessible ang crypto mining para sa ordinaryong tao gamit lamang po ang kanilang mga mobile phone. Libre po ito at napakaraming Pinoy ang sumali bilang pioneers. Ngunit upang maging ganap na kapaki-pakinabang ang Pi coins na namay natin, kailangan pong mag-migrate or ma-migrate ang mga ito sa tinatawag na mainnet. Ang mainnet ay ang opisyal po na blockchain network kung saan maaari pong gamitin, i-trade o i-transfer ang ating Pi coins. Sa madaling salita, ito po ang susi para ma-unlock ang buong potensyal ng ating Pi. Kaya napakahalaga po ng migration na ito. Ngayon ay ano po ang mangyayari kung hindi po tayo makapag-migrate sa oras. Ayan, ngayong January 31, 2025, yan, dito po magtatapos ang grace period na ibinigay ng Pi Network. Ayon po sa kanilang babala, kung hindi ka makakapag-migrate bago po ang deadline, maaaring mawala ang mga bonus Pi coins na naipon mula sa contribution ng ating referral team. Halimbawa, may isang user na nagsabi na maaari siyang mawalan ng 3,152 Pi dahil hindi pa tapos ang migration ng kanyang team. Isipin po ninyo, ang daming effort ang masasayang kung hindi ito maasikaso sa tamang oras. Para maiwasan ito, kailangan tiyakin ng bawat user na ang kanilang referral team ay nakapagpasa po ng KYC or Know Your Customer requirements at handa na para sa migration. Ngayon ay bakit po napakahalaga ng KYC verification? Ang KYC ay isa pong proseso para makilala ang bawat user at masiguradong hindi ito bots o dummy accounts. Sa madaling salita, ito ang paraan para gawing lehitimo ang iyong pagiging bahagi ng Pi Network. Kung hindi ka pa verified, hindi ka makakapag-migrate sa mainnet. Kaya ito po ang unang hakbang na dapat mong gawin. Kung ikaw ay hindi pa KYC verified, sundan ang mga instructions sa Pi Network app at siguraduhing maipasa ito sa lalong madaling panahon. Ngayon ay ano po ang layunin ng Pi Network sa pagbibigay ng deadline? Isa sa mga pangunahing layunin ng Pi Network ay ang mass adoption ng kanilang cryptocurrency. Kaya hinihikayat po nila ang bawat pioneer na gawing active ang kanilang referral teams. Bukod dito, ang pag-migrate sa mainnet ay magpapataas po ng tiwala at kredibilidad ng project. Dahil maipapakita po nito na handa na ang Pi Network para sa mas malawak na paggamit sa mundo ng cryptocurrency. Sa pag-set po ng deadline, ginagawang priority ng Pi Network ang pagkumpleto ng mga proseso tulad po ng migration at saka KYC. Ito rin po ang isang paraan para ma-maximize ang mga mining rewards at mapabilis ang paglago ng network. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Ayan, para sa atin bilang mga Pinoy, ang pagkumpleto po ng migration ay isang mahalagang hakbang upang ma-enjoy ang mga benepisyo ng Pi Network. Isipin mo, kapag nasa mainnet na ang iyong Pi coins, maaari mo na itong i-trade o gamitin bilang pambayad sa mga produkto at saka serbisyo. Dagdag pa rito, kung may sapat kang Pi coins, maaari mo po itong gawing dagdag na kita o puhunan sa mga crypto trading activities. Kaya lang, kung hindi mo aayusin ang migration, mawawalan ng saysay ang lahat ng effort mo sa pag-mine. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito?
Ang Pi Network ay nagbibigay po ng napakagandang oportunidad para sa mga tao, lalo na sa mga baguhan sa cryptocurrency. Gayunpaman, kailangan po nating seryosohin ang mga hakbang na kailangan upang ma-maximize ang potensyal nito. Kaya sa mga pioneers dyan, huwag nang mag-atubili. Sundin ang proseso ng KYC, siguraduhin makompleto ang migration at patuloy na suportahan ang inyong referral teams. Sa ganitong paraan, magiging bahagi ka po ng napakalaking pagbabago sa larangan ng cryptocurrency at higit po sa lahat, maiiwasan mo ang pagsisisi sa bandang huli. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.